Basta mga trupa, pinakaunang episode ng Kwentuhan. Kasama ko ngayon, syempre, master ko, Coach Joey. Zero to Fortune. Master ko to. Saan? Hindi, siguro Coach, master kita sa ano. Kasi every time nakakakita ko yung, pagka bumabanking ako, parang katugtong ko na yung ano mo eh, baga. Parang naaalala ko lagi yung mga payo mo. Talaga, kumbaga, tumatak sa akin yung mga tinuro mo sa akin. Tsaka, kumbaga, parang ang tingin ko sa'yo, malaki kasi utang na loob ko sa'yo eh. Yun ang tingin ko sa'yo. Kasi feeling ko, hindi nagtugon-tugon yung mga bagay. Eh, hindi ako matututong kumarera, tsaka feeling ko, di ko alam, baka na-aksidente na ako ngayon kung nagtuloy-tuloy lang yung street riding ko na reckless. Naalala ko, pre, nung, well, syempre, sino bang hindi nakakilala kay Trupa, di ba? Kay Motodeck. May isang event, di ba, na nandun. Syempre, ayoko naman mag-approach dahil kumbaga, hindi pa naman tayo magkakilala. Hindi ko rin in-expect na i-approach mo. Kasi totoo nung pinaplano ko na talaga yun. Yung event ng Harley yun. Harley, yeah. So talaga ako marere, kaso baka mahal niyan eh. Ngayon nag-practice ako, Coach, sa may bukid sa amin. Nag-practice lang ako sa bukid. Sa may bukid bukid lang siya, tapos may konting semento, nag-practice ako. Nakita ngayon ako ni Clark, si Ma'am Judith. So sabi niya, bakit daw ako nag-practice sa bukid? Ba't di ko daw try sa Clark? Bigyan daw niya ako ng 2 session na libre. Okay. Doon nag-start yung pagiging karerista ko eh. So ngayon, may libre ako 2 session dito sa Clark. Ang nangyari noon, basta, lumapit ka, biglang, lapitan ako Deki. Tapos sabi niya, Coach, gusto kong mag-aral, parang gano'n, mag-training eh, di ba? Tinahimihan ko muna yun, hindi ganun kadali yun mga trupa. Nakita ko si Coach Joey, mukhang parang rockstar si Coach Joey. Nakita ko Zero to Podium, umatenda ko ng bike fest. Okay. Yun yata yung pinakaunang Zero to Podium na display nyo. Nakita ka nakalagay Zero to Podium, tinuro ng kuya ko pa. Zero to Podium to lo, kahit zero knowledge ka, dadali ka na sa podium. Tumatak sa utak ko ngayon yung Zero to Podium. Tapos nung nakita kita sa, alam ko nga ikaw yung parang dito yung coach dito sa may Zero to Podium. Sabi ko sana mai-timing ko yung 2 libre kong session dun sa may pagtuturo sa'yo. Kaso ayoko maging nonsense yung 2 days ko rito na ako lang mag-practice eh. Gusto ko maging sulit. Ngayon, nilapitan ko si Coach, kukuha ng pagkain eh. Sabi ko, ina-timingan ko siya mula umaga. Paano kaya ako sabi, damo ka masungit? Sobra. Pero nung kumukuha ng pagkain, nakasmile na si Coach eh. Tinamingan ako. Masaya na, may pagkain. Oo, may pagkain. Okay. Pwede po ba ako magpaturo sa inyo? Gusto ko matutong kumarera. Sabi lang sa akin ni Coach, sige, punta ka sa school, sit-in ka. Yes! Ayun, and the rest is history. Nagpunta lang ako ng... Ito maganda yan. So dumating yun ang Deki, ang dala-dala, nanghiram kaya ata na sniper. Sniper ang karga eh. So sabi ko, bro, marunong ako sumakay ng underbone, pero kako, mas focus namin dito, backbone. Pero huwag ka mag-alala, pahiraming kita ng R15 ba? R15. R25. R2, basta pahiraming kita ng bike. Yeah, so, training ang Deki. So, siyempre, may kumbaga, si Deki naman, sabi ko nga, natural, mabilis matuto, may sakay naman, no? So, sa makatuwid, mabilis niya nakuha yung lessons, no? Imaginein mo, kung meron kang talent, mabilis ka umunawa, pagsamahin mo kaagad yun, kumbaga, syempre, maganda kaagad yung performance, no? Meron kaagad resulta. And yun yung nangyari kay Deki. First few drills, maayos na kaagad yung sakay niya. Nadala niya yung confidence na yun, no? So, parang first session lang yata natin, nagdinidrag na kaagad to si Deki. Half day agad na-activate ni nanguubos ng ng packs eh. Diba? Pagbalik doon, timo, yung packs ko, ubus-ubus na. Balak pa mag-elbow drag. Anyways, pero Coach, kasi natutuwa ako, kumbaga sa inyo ako lumapit, hindi naman kumbaga sabi ko, sige ko alam pero siguro hindi si Coach ang pinakamabilis na nilalang, pero si Coach Joey yung isa sa pinakamabilis magpaintindi ng impormasyon. Okay, well, yung sa akin lang po English, Tagalog, kahit foreigner, kahit saan ka bansa, kaya kang turuan ni Coach Joey. Tapos ako din, kahit yung language ko, di pa naman ako marunong sa motor, pero nakikita mo na alam ko yung mga choice of words na gagamitin ko para pumasok sa kokote nitong tao na to. So nag-a-adjust yung turo niyo eh. Honestly, bro, unang-una gusto ko malaman ng lahat na hindi naman natin inimbento yung tinuturo natin, no? Sinasabi ko sa inyo na ito, napag-aralan din natin. Ngayon, napag-aralan natin yan dito, sa mga top schools dito. Of course, abroad, ang ginawa ko ngayon, pinagsama-sama ko yung kaalaman, tapos humanap ako ng paraan na umayon siya sa panlasang, alam mo yun, madaling intindihin ng Pilipino. Diba? Na pag pinaliwanag mo, maintindihan ng Pinoy. Diba? Scientific riding. Yun yung tinatawag na scientific riding or precision riding. Kumbaga,
walang hula, walang tsamba, lahat ng gagawin mo sa motor mo, alam mo kung ano yung magiging resulta. Yun lang yung objective natin eh, di ba? Pero wag mo i-skip. Nung lunchtime, balikan natin. Nilalaktawan eh. Gusto niya, kalimutan ko. Kala niya nakakalimutan ko. Kasi R25 ginagamit. Okay na yung sakay. Noong lunchtime, sabi, Coach, testingin ko lang yung sniper na dala ko. Okay, sige ka ako. Basta ingat ha. Bumalik, manibela yung dala eh. Nangyari sa'yo, Coach, di ako naka-isang lap. Bali yung manibela ako, men. Sabi niya, ingat ka ng gulong. Ay, ayaw umandar, ang tagal ko yung pinapaandar. Kaya nung pag-andar dito, wow, birit agad ako. Hindi man lang nag-warm up ng gulong. Hindi lang yun, wasak ako. Hirap ko, kinuha ko pa sa Pasig yung motor, tapos wala pa isang lap, bali yung manibela. Sabi sa'yo, magpainit ka ng gulong eh. Kaya yun yung lagi, every time mapasok ako ng race track, yung dalang biro sa akin ni Coach Joey, magpainit ka ng gulong. Ako bro, sa experience ko, no, laging nakikita ko na ang obstacle ng nag-aaral sa atin, especially Pinoy, is number 1, yung ugali na alam ko na yan. Yeah? Alam ko na yan. Mas alam ko kaysa, mali ginagawa mo, mas magaling ako kaysa sa'yo. Yung ugali na yon, no, na palaging, kumbaga sa tasa, puno yung tasa, hindi mo na pwede turuan. Ito, alam ko na to. Minsan, sa mga post natin, di ba? Merong mga humihirit doon. Oh, mali tinuturo. Actually, nakakalungkot na mas marami ang ganon. Na ibig sabihin, hindi na alam talaga yung ginagawa nila. And yung ganong mga sagot, yun yung mga definitely na ma-aksidente. Di ba? So, yun yung reason naman, bro, na ako, nagpo-post rin ako ng mga videos na instructional. Zero to Podium page yes, yan. Zero to Podium sa akin, bro. Kasi hindi naman lahat ng tao kaya i-afford yung school. Di ba? Hindi makakapunta rito. So, naalala ko, nung nag-start ako, nakwento ko sa'yo nung nasa Thailand kami pareho, nagkakwento. Sabi ko, nakwento ko sa'yo na ako rin, hindi ko rin afford dati mag-school. Dati yung kaibigan ko, may mga kaibigan ako na nag-a-attend ng school. Yung mga pamphlet nun, pre, kinukuha ko, binabasa ko. So ito, it's kind of returning the favor. Yun naman. So, alam mo yung pakaramdam ng gustong kumarerang hindi makakarera. Siyempre, gusto bro. matutunan, hindi matuto. Siyempre. So, ilan taon na ba yung Zero to Podium? Zero to Podium right now, nasa almost 7 years. 7 years na yun? Gulat Hindi ako nagkakamali, di ba? Hindi ko alam kung nagugulat ako na matagal na yung Zero to Podium o matanda na ako, pre. Check niyo yung Driven to Ride. May mga video ba sa Facebook, sa YouTube yun? 2016, 20, ako 2018 ako nag-start. Yung Driven to Ride, si Coach Joey, siya na pinapadala pag may mga bagong mga motor, mga bagong gulong. So nag-document na siya dati pa. Same thing, ano na yung vlog na ginagawa. Naalala ko, bro, nung first time ko na nakita yung page mo, followers, dami, ganito. Sabi ko, wala nga, pa-production pa ako ng shoot, may arrangement pa. Ito si Deki, POV lang, grabe yung following. Siyempre, pinag-aaralan ano yung Motodeck magic. No? Bakit mahal ka ng tao, you have a lot of following. Walang biro ha. Kahit nagtuturo na ako sa Malaysia. Malaysia, bro. Mabot na tayo. Imaginein mo yung mga estudyante ko na Asian, tatanungin ako, you know Motodeck? Yeah? Imagine mo, ganun kalayo yung reach. Ang nakita ko yung yung magic doon, pre, is yung perspective ng common tao, no, na sharing that experience, na ma-experience mo yung bagay na to, na common tao, na ma-share mo doon sa iba. Yun siya na yung mga tao, they can identify with you na parang kami to at na-experience, yun yung ingredient na yan, bro. At saka, walang kung papanorin nyo, very, kaya nga tama yung word na true pa. Kasi, walang katulad ngayon, di ba? As in impromptu. Kung ano yung totoo, prangkahan lang, ito yung sasabihin mo. Walang minix o walang pinaghandaan, kung ano lang yung nasa harapan mo. Pagka naman po kasi totoo tayo, tsaka wala tayong intensyong masama. Kahit ano pa yung, kahit biglaan, kahit bagong gising ka kung talagang natural ka talaga na ganun. Di mo na kailangan masarap maging totoo lang kasi, yun nga, sinasabi ko lagi, pagka totoo ka, masarap mabuhay. Pero pagka may meron ka tinatry na baguhin, na parang may ginagaya ka o kung ano man na may pinafake mo, gusto mo ganito ka, maluloko mo yung saglit yung mga tao, tapos maluloko mo. Pero sa bandang dulo, yung sarili mo lang din yung niloloko mo. Kaya, bro, as you see, di ba, yung following mo, when I always look at it, I always observe from afar, how you're doing, how your page is doing.
how you're, as a whole, no? Na strong yung following mo eh. Hindi dahil may maganda ka lang na pinost tong araw na to, na lahat nakasunod sa'yo, nakakatawa o nakakainis na pinost nakasunod sa'yo. Hindi eh. Kumbaga, mga supporter mo talaga eh. May hindi na ako mag-observe pero nakakatuwa. Yung Motodek na yan, coach. Parang ang tingin ko dyan parang ibang ano din siya parang ibang... Entity, ibang tao. Parang ibang ganun tao. siya na parang kasi pagka-feeling ko, pag pinasok ko sa utak ko yung Motodek na yun, sobrang kakaiba talaga siya. Parang dami nagkaka-picture kahit mga lalaking alam ko, hindi ako papansinin ito pero parang, kumbaga, ito ka, bigla ka nagte-third person, nakikita mo. Ganun siya. Totoo ba to? Ganun ko siya nakikita na parang, ako yun. Pero para siya yun yung side na, wala naman din ako pinafake doon. Pero natutuwa lang ako isipin na kasi hindi ako yung sikat, may yung si Motodek yung sikat, parang ganoon siya. Kaya pag naglalakad ako dito, parang nahihiya pa nga minsan ako eh. Pag umalis ako na ibang bansa, pagbalik ko dito, tapos nagugulat ako, parang nakakalimutan ko eh. Kasi hindi ko nga siya sinasa puso na parang, sikat ako, kilala niyo ako lahat. Kasi ayoko masaktan sa bandang dulo kasi kumbaga lahat naman may katapusan eh. Eh ngayon, paano pagka katapusan na? Di at least wala magbabago sa sanay naman ako ng ganitong galaw ko eh. Kahit ano mangyari sa mundo, sanay naman ako ng ganito. Hindi ko maka-experience ako ng malulupit na bagay, di thank you. Pero kung sakali man na sa bandang dulo, kung sakali man na kumakalma na ibuhay, eh wala tayong naargabyado, hindi tayo yun yung mahalaga, yun yung mahalaga. Kumbaga bro, doon ka nagiging immortal eh. Alam mo, ako, yung kung i-share ko yung experience ko nakilala ko si Motodek tsaka si Benedict, di ba? Motodek, syempre, popularity, nakasama ko sa Cebu. Imagine mo, Cebu, pinagkakaguluhan, as in, alam mo yun, hindi na kami makalabas sa mall. Ako, syempre, I share from two communities ako sa riding community eh. Nag-small bike, pero mostly nagbi-big bike ako. Alam naman natin sa Pilipinas, medyo magkaiba yung community na yun. Small bike community, big bike community. Pero, pagdating sa big bike community, kilala ka pa rin. They still look up to you, mga nagbi-big bike. Hindi biro yun. Alam mo naman sa atin, medyo, big biker ako eh. Di ba? Pero, pag vlog mo, or when you post something, especially mga adventure mo, nanonood. Di ba? Kasi nga, wala naman biro yung, wala namang, kumbaga, halong marketing yung sinasabi mo. Kung ano yung totoong na-experience mo, doon nila na pipick up, di ba? May plako, may plako. Di ba? Itong motor na to, okay na sana, kaya lang ganito, ganyan eh, di ba? Tsaka feeling ko naman po kaya din nagkakaroon ng problema kasi kulang lang siguro ng respect yung sa bawat isa. Parang feeling ko naman sa amin kasi yun ang trinain namin sa grupo namin na respetuhin yung iba na naniniwala kayo mas malayo nararating ng mabait kaysa sa mayabang. Tapos walang talo pag mabait ka kasi pag mabait ka tapos na problema ka sa buhay, tutulungan ka ng mga tao. Pero kung mayabang ka, sinabutan ka ng problema. Ayan, buti nga. Yun ang mangyayari. So parang basic naman ng buhay. Pag nagyabang ka ngayon, pag nag-downfall ka, iiyak ka. Pagka naman mabait ka, pagka nag-downfall ka, napakarami mong katulong. Sino pipiliin mo? Yung mabait o maging mayabang? Kaya ako mayabang din naman. Kaya nga ako nagmumotor, pinagaganda ko yung motor ko kasi mayabang din ako eh. Pero diyan ko na lang kino-convert yung yabang ko, hindi na sa personal. Nalalo sabi ko sa'yo, bro, as a racer, hindi pwedeng okay attitude mo and everything, pero kailangan may yabang ka eh. Hindi ka mananalo pag hindi ka mayabang. Diba? Hindi ka mananalo eh. Kasi kailangan mong patunayan ngayon, panindigan yung yabang mo eh. Okay, now you have to work hard para panindigan mo ngayon yung yabang. Hindi na sinasabi na magyabang. Hindi mayabang ka. May tamang, kaya competition siya, yung pagiging competitive lang is parang genre na siya ng pagiging mayabang, competitive. Dapat, willing ka iyabang yung skill mo, willing mo pakita yung binaka mo. Hindi lang panayabang, you have to back it up with hard work. Di ba? Na talaga nagpa-practice ka, nag-aaral ka. Eto, bro, napag-usapan yan. Marami nagtatanong sa paano mo kasundo si Deki? Kumusta ba si Deki? Kasi, bro, sabi ko nga, marami ang nakakilala na Motodek. Pero yung personally na si Benedict, ang idea nila, makasat lang to, na makulit, na kaya gusto ng mga tao. Medyo amazed sila na pag ako nagkikwento ako sa mga kaibigan na, bro, you don't know the person behind. Diba? Na very analytical. Yan, that's how I view you, no? Very, alam mo yun, masaliksik yan, nagre-research. Pakwela humirit yan, pero ni-research yung sinabi niya, hindi basta-basta nagsasalita yan. Yun yung difference eh. With yung sinasabi nga natin na... Ngayon ko lang napansin yun na. Siguro defense mechanism ko yun na. Kunyari, pagka patawa ko siya sinabi, sakali man na may mali siya o tama, hindi naman ako seryoso na sinabi ko yun eh. Pero kung tama naman siya, tama naman. Parang gano'n. Nahihiya lang ako siguro magkamali. Yun ang weakness ko si Joey. But syempre, daming nanonood, daming ganyan, high expectation sa akin. Hindi naman ako, galing lang ako sa San Miguel, Bulacan na may hulugan ng motor. Tapos bila ako nag-vlog naging ganito. So, sabihin, hindi ready pa sa experience ko. Pero ito, 5 taon na ako, coach. Kaya lang, 5 taon na ako nag-vlog eh. Pero
Kaya ako nga ini-start tong kwentuhan kasi dati ko pa gusto to kasi gusto kong yung mga katulad yung mga tao, mga nakakilala ko, na taong ganyan, talented, tas merong mga skill o talent na gusto kong malaman din ng mga tao yung alam nila. Ako, parang sobra talaga coach, galing ikaw unang-unang episode to. Ikaw yung naisip namin. Thank you. Kasi talagang malakas ka din magpalakas ng loob ko. Parang sarap bumalik sa'yo Parang naaalala ko kung ano yung... Bro, ako, di kayo, may kanya-kanya kayong podium Ikaw, yung podium, ibig sabihin, yung gusto mong, yung goal mo, yung gusto mong ma-accomplish, no? So, marami kayo, ang dami niyo mga estudyante, napakarami nang nag-train dito na may kanya-kanyang goals, di ba? So, ako, instrumento ninyo ako para maabot ninyo yung goal na yon. Nahihiya si Deki sa tanong Marami nagsasabi na masungit ako, stricto ako pag nagtuturo, may umiiyak, may umaayaw, di ba? Pero di ba, lagi ko nga kasi sinasabi na yung rason kaya ninyo kinuha yung services ko para i-train kayo to bring out the best in you. Hindi pwedeng pangit na ng ginagawa mo, sasabihin mo, hindi, okay yan, ang galing mo, you're fast, di ba? Hindi. Siguro kaya coach nga bumabalik-balik ako din talaga sa session sa'yo. Kasi straight to the point ka naman Pagka good job ka, bibigyan mo naman yung acknowledgement na good job, nice. Pero pagka mali, dati pa, dito si coach nag-aabang sa akin, may pamalo. Oh, man! Tapos pinabato ako ng bote ng coke pagka hoy, mata mo! Alam mo ngayon, bro, eto, si Pia Gabriel, nagre-reklamo, sabi niya, coach, bakit ngayon wala ka ng pamalo? Parang palakasan. Sila, ang bait mo sa kanila, bakit sa akin ganyan? Mga pala, si Pia Gabriel, siya yung number princess 1 of motocross. Yes. Pero alam ko yan, siya yung una mo sa mga training mo dito, di ba? Yes. Ano istorya nun? Si Pia, for some reason, biglang from a motocross rider, magko-cross into road racing, no? So, si kaibigan natin, si JC Pin, tinawagan ako na siya yung nag-handle kay Pia, naturuan si Pia. So, nag-training. Siyempre, may alam, marunong na rin magmotor, may angking galing na tigas ulo din yung isa na yon. So, just imagine kung ano yung formula. Hawaiian Blues, di ba? Na kulitan. Pero, pagdating naman sa pag-commitment at lakas ng loob ang pinag-uusapan, hindi mo matatawaran. Motocross rider So, sa Makatwid, after the training, despite sabi ng iba na hindi raw kakayanin, marami pang bigas na nakakainin, after the season, 12 races di ba? In one season. So, 6 legs, 12 races. So, she won 11 races, number 1 siya. Diba? Gano'ng katagal yung training yun? Nilabutan mo? Parang 2-3 months. So, ang training naman natin, pre, is panay basic Ang lagi natin binabalikan is kailangan alam mo yung ginagawa mo. Hindi hula Hindi pa bahala. Alam mo yun, na you understand what you're doing sa motorcycle, so you can predict the outcome. So, kung alam mo kung paano siya magre-respond, mas aayos yung sakay mo. Diba? Built around, katulad ng training na ginawa natin, it's built around drills, diba? Learning this, learning that, putting it all together. So, syempre siya, meron na siyang experience. Most of the things na ginagawa niya, hindi niya lang alam kung paano nag-work, pero pag pinaliwanag, parang sa'yo. Kaya nag-gel ka agad sa'yo, dahil ginagawa mo na Light bulb moment na lang sa'yo na, yun pala yun. Diba? Yun siya. Ganon nag-improve. Inactivate mo lang yung... Ikaw, parang... Ilang session lang tayo, kumarera ka na nga di ba? Umuulan pa, di ba? Tsaka saya din Kumbaga, yun nga parang, dati nanonood kasi talaga ako ng mga MotoGP, pero tingin ko dyan, imposible. Tapos makikita mo, kumbaga, imposible, yung bilis nila, sobrang bilis. Pero yung ma-enjoy mo yung motor mo ng in different ways, yan, banking. Yan bro, yung naalala mo yung pinagkikwentuhan natin nung nandun tayo sa Asia Road Racing Championship, di ba? Sa Thailand na pangarap natin, hindi lang pangarap personal, kundi pangarap natin para sa kapwa rider natin na yung makakita ka ng Filipino rider on top na doing well. Hindi lang isang rider, kumbaga yung mga racers natin, they're doing well abroad. Iba yung sarap. At saka kung naiintindihan mo, kung talagang mahal mo yung, kunyari, sinusuportahan yung rider, tapos naiintindihan mo talaga na parang, ito yung rider na Pinoy. Kasi alam naman natin yan mahilig ba sa boxing yung Pinoy before Pacquiao? Hindi naman Pero dahil naabot ni Pacquiao yung level ng international bila, pagka may laban si Pacquiao, humihinto yung lahat. Walang traffic, so, walang krimen. Basketball ang trip dito, yung talaga totoo sa atin. Sa science. Pero nung nananalo na si Pacquiao, bilang naging boxing. Naglabasan ng boxing. Sipin mo malayo yung boxing sa may top na sports natin, pero naging parang dahil doon.
isipin mo kung ano na mangyayari pagka sa motor, kung sakali Yun nga. man naging parang meron tayong Pacquiao o kahit man nakipag-compete na top level na ganun. So feeling ko mag-iiba yung buong motorcycle. Yeah. Motorcycle scene sa Pilipinas mag-iiba na. Akala ng iba siguro, banking lang yan. Hindi. Feeling ko, Well, tayo, di ba? Akala natin, malaki na community natin. Bro, ako, yung kunikwento ko sa'yo na pag nag-post ako about proper riding na ang daming nagko-comment pre na alam mo yun na alien sa kanila yung tinuturo na counter steering gano'n. Ano yan? So you'd be surprised na gano'n pa karami yung nagmomotor na hindi nila alam yung ginagawa nila. napakadami coach, nagulat ako, pati yung, kunyari, kailan ko lang di naman ako magmamagaling. Siyempre, lagi ako nagmumotor-motor ngayon. Iyan, nakukuha ko yung mga experience, yung mga, kunyari, yung tamang pagsuot ng helmet, tamang paghubad ng gloves. Parang sobrang konti nung may alam. Parang, ang layo pa pala natin, nakakatuwa naman magmotor. Akala ko kasi late na ako dahil late na ako nagmotor. Pero sobrang dami pang pwedeng matutunan, tsaka sobrang dami pa nadidiscover. Well, ako tingin ko, pre, that's another reason, kumbaga, dahil people trust you, no? Nagiging portal nila na to learn about, not only about kung saan ka pumupunta o yung motor na ginagamit mo, kundi pati yung pagmamotor ng tama. Kasi nakikita nila Yun ang well, yun yung advantage ng social media nowadays, no? Likewise. Basta po, yun, marami pong advantage ng social media, pero marami rin disadvantage. Once na ma-misuse mo. Oo naman. Misuse, parang buhay lang naman eh. Pagka yung buhay, bibigay sa'yo yan. Pag tama mo ginamit, maraming tama na-apektuhan, pre. Pero pagka yung tama mo naman ginamit, ako di ko ginagamit kahit may mga issue minsan na malalaki, di na ako kasali dyan. Wala na akong alam dyan naman. Kasi gagamitin ko itong social media ko for good. Parang gano'n na lang. Good. Nung nag-start ako, the usual Filipino story, bro, na di mo maalis, na may magsasalita, na anong alam niyan, bakit nagtuturo, ganito, ganyan, hindi naman ganito yan. Alam mo yung ganon, no? And eventually, may isang time na pinagtulong-tulungan ako ng lahat. Ang lesson actually na natutunan ko doon is don't spend time to focus on the negative things, but mag-focus ka doon sa pag-igihan mo pa yung ginagawa mo. So diretso habang, hard tama, work. diretso lang. Minsan pinakikinggan ko pre yung sinasabi, kung may katuturan, kailangan ko adjust ko. Pero kung wala, shut off ko na lang yun di magsalita, wala akong problema dyan sa Kaya ako naman lang nasasabi, bro, kasi marami rin tayong kakilala na naapektuhan sa ganyan, no? Pag nagkaroon ng, alam mo yun, yung negative effect ng social media na naapektuhan, buhay, ganito, ganyan. Sa akin, bro, in everything you do, like in school, in Zero to Podium, despite what sinasabi ng ibang tao, minsan, pakita mo lang sa kanila. Ang objective, pre, yung hater mo, kailangan maging fan mo. yun yung objective. Yung objective. No? Na yung dating kung ano-ano sinasabi sa'yo, ngayon, chini-cheer ka, ang galing ni ganon, no? Pero hindi yun yung hindi yun yung goal ko. As I've said kanina, yung goal ko, bro, ang podium ko is maabot ng estudyante ko yung mga podium nila. Yun ang goal mo. Dati naman, bre, rin ako medyo high, alam mo yun, highly opinionated ako Pero tumanda na ako, bro. Nakita ko na it's easier na kung wala ka lang din naman mabuting sasabihin. Huwag ka na lang manahimik ka na. Alam mo yun, huwag ka na manakit. Alam mo yun. Yun yung madakakatawa yung mga lesson mo na yan. Alam naman natin dati pa yan. Sinabi sa atin ng magulang natin. Pero may intindihan mo pag ikaw na. Pag ikaw, di ba lagi siya, Deki, maniwala sa tatay mo. Pagdating mo doon, totoo nga yung sinasabi. Yun lang, huwag mong gawin yung ayaw mong ginagawa sa'yo. Yes. Napakasimple nun, pero sobrang lalim pala nun, di ba? Yun lang bro. Doon sa topic na yan, issue na yan, seriously ang sa akin, nakakalungkot kasi ito yung objective natin. Gusto natin kilala yung Pinoy, hindi lang dito sa Pilipinas, of course, abroad. Nagkakaroon ng faction at instead na nakakausad tayo papunta doon sa pangarap na yun, tumatagal dahil we're fighting among ourselves. Alam mo yun? Before we actually battle with the people or other countries, parang tayo muna So, yun yung frustration ko, honestly, no. Yung ibang bansa, ang problema is kailangan lang nilang gumaling magmotor, tapos maaabot na nila yung pangarap nila. Dito kahit magaling na mahirapan ka pa rin. Diba sabi ko nga sa'yo, imaginein mo, secretly, ibang mga international rider, experience mo, pumupunta dito, nagtitraining dito sa Pilipinas. Yung nakalaban ko nun, yung nakalaro ko sa may category ko dun sa Taiwan na yun.
Estudyante din pala ni Coach. Ano pangalan nun? Si, Hindi basta, ko maintindihan eh. Sabi si, lang niya eh, same school. Yeah. Gawin siya ng ganun. Ano, same school. Eh, sa si, Taiwan tayo. yung pumunta sila dito before Nung race na yun. before yung race na yun. Isipin mo yung nakalaban ko sa Taiwan, dito nag-training kay Coach, tapos naglaban kami sa Taiwan. Pero Taiwanese yun ah. Pero masaya, dahil nilapitan niya ako, di kayo magkaintindihan, sinasabi niya, Same school. school. Ang ayaw ko sa racing, bro, is yung culture na pagkalaban mo sa karera, hindi mo na kaibigan. Oo, Ako, bro, I thrive in friendship and relations Mahalaga sa akin yun. Nag-enjoy ako na yung kaibigan ko kayo, nagkikwentuhan tayo, wala tayong problema. So, nakakalungkot lang na at the end of the day, dapat masaya tayo, we're enjoying our sport, nagkakainisan tayo. Diba? Dapat, this is supposed to be a fun place. Tapos biglang magkakaroon ng problema. Kumbaga, ako na lang, kung magkakaroon ng away, wag na lang. Parang ganun nangyayari minsan Pero totoo nga dapat, parang ang sarap gumawa ng super team. Pwede bang gumawa ng ganun? Kasi limbawa, kumpanya Siyempre, kailangan ng kumpanya para makarela kasi milyon-milyon yung ubus dun So, kailangan mo ng sponsor. Kasi pag nagka-sponsor ka, isang sponsor mo na yun, kunyari si brand A, maraming si brand B, kalaban niya, brand C, ganyan. Ngayon, kung itong si brand A, sumuporta kunwari sa may rider natin ngayon, hindi siya susuporta ni brand B, brand C, brand D, kasi kalaban nila yun. Yeah. Pero paano bang kaya ako gumagawa ng pilit ng formula? Formula na mag-work. Yung tunay na Philippine team. Binahanap ko yung tunay na Philippine team kasi hindi naman, kunyari, may lumalaban tayo ngayon dyan. Sila lang pa din ang lumalaban Tapos pinipigyan ng iba kasi pag nanalo yun, yung isang team na yun, di syempre manatataas yung pangalan ng reputation ng brand. Natakot sila na masapawan yung... Hindi ngayon tinutulungan ng Pero ang totoo naman dun para sa akin, kailangan nga munang meron tumagpos. Kasi lahat tayo, pag merong isang tumagpos, tumaas yung level ng rider ng Pinoy. Lahat kayo si brand B, C, D, E, lahat makikinabang kasi dadami yung magmumotor. Well, ako bro, ang tingin ko kasi doon, syempre, very commercialized yung sport, no? Maraming iba-ibang brands na pumapasok diyan, gusto rin makilala, so marketing and everything, which is Pwede ba natin gawin yung ikaw dito sa suportahan isang super team, no? Well, actually, pwede yan. Alam mo, yun nga, kung nagkikwento ko, magkakasundo-sundo lahat. Tapos ang laban. Tapos ang kwento, rider, si ganito, magaling na rider, kunin mo, pagsama-samahin natin. Sino lahat gusto sumuporta ng kumpanyang Pilipino, lahat, tulong-tulong. Yung Philippine team. Yun ang yun talaga yung Philippine team, di ba? Tulong-tulong kasi ganun dapat ang kailangan nagkakaharangan Tapos ang totoo, minsan nakakaawa rin ayun, na-testing ko lumaban sa ibang bansa. Talaga pala manghihingi ka ng suporta. Hindi sa pera, pero manghihingi ka sa takot. Saka ba, dahil dayo ka doon. Napakalaking bagay na yung motivation, na yung moral support na nararamdaman mo na malaki na yun. Laking bagay nun. Dahil nga ngayon, sana isang araw makagawa tayo ng super team na yun na kahit halo-halo na lang yung mga pyesa nyo lahat. Ako bro, yung first step lang na yung cooperation na alam mo isang tabi natin yung useless na yung mga issue, ganito, ganyan, di ba? It's one big community, napakalaking market, pero isang bansa tayo, di ba? Na supposedly at the end of the day, tulong-tulong. Bansa natin. Napakalit pa ng bansa. Pag pumunta ka sa ibang bansa, napakalaki nila. Sobrang daming populasyon. So pag madaming populasyon, madaming chance makakuha ng talent. Isipin mo sa atin, island, hiwa-hiwalay pa sa atin. So ngayon, limited pa yung practice nila. Dapat nga, kahit hindi sa Pilipinas, dapat at least nagka-practice sila dun talaga. Kasi yung mga kalaban nila, nagka-practice dun sa nilalaruan. Sila magka-practice sila sa Pilipinas sandali, tapos lalaban sila doon, tapos nananalo. Kaya nakaka-amaze, naisip ko, ang konti ng populasyon natin, ang konti ng practice, yung konti ng support, pero nananalo yung Pinoy. Yun nga bro, you remember yung short stint natin as coach ng Philippine team sa, Yamaha Philippines, no? Na, naging puhunan? Ano ba magic? Paano naging biglang, nagpo-podium and everything, di ba? Sabi ko, wala, it's hard work. And proper mindset nung mga riders natin. And yung motivation, di ba? Na ito, when we're here, may objective tayo, may target tayo, we have to work hard for it. So, yun lang naman yung ginawa natin. Magkasama tayo doon Iba yung kino-coach mo sila na. Yun talaga, bakbakan yun.
Itong taon na to. Ito kasing taon to na busy ako, hindi ko na paano. Wala. Kumaga, I'm not officially connected with Ngayon, Yamaha as taon. an official endorser or a coach or what, no? Siyempre, meron tayong... Hindi pinukosan kasi yung mga bata, may mga bata ka din pinukosan dito sila mo, mga Yamaha riders, no? Pero, okay, yung Zero to Podium, riding school siya eh. Hindi naman siya racing school, no? Oo nga, ano. But then again, kumaga, ang point ng riding school, people come here to learn para ma-sharpen yung riding skills nila. Of course, merong mga pumupunta dito na objective nila ay yung sports side ng riding, which is racing. Diba? Na tayo, may sinet aside naman tayo na programa dahil doon naman talaga galing yung Zero to Podium sa racing. Meron tayong parang racing program, no? Especially geared towards kids, yung mga bata. Kasi sa racing, pre, alam mo na ang future, dapat bata pa lang, nagtitrain ka na. Tawag natin dito yung Project Next Gen, no? So, doon pumapasok yung mga bata, sila Moy and everything. And ito, they're not necessarily sponsored by anything. They started on their own and everything, no? And yung school naman, yung school, pre, gumagawa ako ng paraan na inihahanap ko sila ng support. Like, for example, sila Moy, Wheeltech yung mga yan, riders sila ng Wheeltech. Pumasok si Wheeltech, kumuha ng ilang riders natin, no, na supporting yung Project Next Gen. So, sila, yung mga bata, they represent Wheeltech. To si Wheeltech, may partner naman, like partner nila si Kawasaki, partner din nila si Yamaha. Yes, no? yes, So I think it's actually a good formula for our racers na, yun, yung sinasabi mo nga, nasa isang paddock, nakita mo, green and blue eh. And at the same time, syempre, na-market naman din yung, as far as marketing is concerned, di ba? Para sa kids, or yung mga dinedevelop, it's good because they get the support to do what they want to do and then they get more training, more exposure. Para pala sa Wheeltech, no? Multi-brand. Yun ang Okay kilala naman natin si Roscoe, bro. Si Roscoe has been an aficionado of racing, superbike rider talaga. So, yun, passionate talaga yun sa motor eh. Kaya naiintindihan ko ano yung pangangailangan sa motor. Actually, yun na naman din naging problema dito. Bro, I'll let you know, there's a lot of programs na dinedevelop, pinag-uusapan namin sa Wheeltech ngayon dahil katulad ng pangarap natin na ganun din siya na gusto niya rin makakita ng Filipino MotoGP rider. Yun din yun din yung same dreams no. Wag muna natin asikasuhin yung policy kasi medyo nag-uuntugang ba to. So dito muna tayo sa training, no, setting para kung sakaling dumating sa future ready na. Point na ayos lahat, at least naka-ready tayo, di ba? We have a trained na standard yung rider natin. Ibig sa standard, mapunta man sa abroad, hindi siya maninibago kung ano yung ginagawa ng tao doon. Naiintindihan niya, alam niya yung linya, alam niya yun yung idea. Yun yung ginagawa mo kaya tumitingin-tingin sa ibang bansa ng mga data eh. Tama ba tinuturo ko dito? Tama. So bro, ako, I never stop learning. No? So, kapag may available na training, I make it a point kung pwede ba akong pumunta dyan, mag-aral dyan. Hanggang ngayon? Oo naman, bro. Siyempre, technology ng motor, nagbabago, di ba? So, you have to be updated. Makita mo sa MotoGP or even World Superbike, riding ng mga tao, nagbabago. Bakit na ginagawa to? Ganyan, no? So, as a teacher, siyempre, kailangan updated ka rin sa tinuturo mo. TJ din? Palit lang battery. Sige, si TJ. Nung una, sabi yung karera, track day lang, basta sumayad tuhod ko, okay na ako. Yun lang sabi ko nung una eh. Pero syempre, sabi ko nga kanina nung umikot ako, talagang hindi naglaro, huli kong takbo nung Taiwan pa. Tapos ngayon lang ako nakasakay. And sabi ko kanina, sayang naman yung skills ko kung hindi ko ikakarera. Parang ganun, kahit heavy lang siya, dahil nakita ko naman na parang kaya ko. Gusto ko tuloy i-push. Basta bro, do it because you want to do it, because you're happy, masaya ka ginagawa, walang, hindi obligasyon. Hindi pinilit. Obligasyon, bro. Just do it. Kung paano mo ginagawa yung ginagawa mo, ganun mo lang siya gawin. Pero pagkakarera ka, papaalala ko sa'yo, huwag ka magpakita ng araw ng karera lang. Mag-training ka. Okay? Gusto ko, coach. Coach, kakarera ko. Okay, dumating karera na. Pare, qualifying na mamaya. Isa niya, yung unang karera ko, di ako nakag-qualifying. Rekta karera eh. At least podium, ha? Champion! Podium yun. Podium, di ba? Champion! Kaya yun, pero yun ang natutunan ko. Medyo lumaki yung ulo ko, naisip ko, di ako nag-qualifying, nanalo ako. Ngayon na nangyari, di ako nag-practice ulit susunod. Sila mo yung nag-practice, di ako umabot. Tapos na itong tumataas na yung competition sinasalihan ko. Siyempre, novice muna ako. Beginner, tapos naging novice. Tapos ngayon, papuntang intermediate. Doon ko na-realize yung gap ng mga skills na, kunyari, beginner rin sasalihan mo.
kaya mong manalo dyan by talent. Mag-practice ka 2 araw, mananalo ka dyan, may chance. Pero pag sumali ka na ng novice, pwede pa rin. Kaya pa rin yan ng talent. Yung novice Pero pag pumunta ka ng intermediate, dyan na yung kailangan mong matulog ng umaga. Dyan na yung kailangan mo mag-jogging, kailangan mo na gano'n. Kumbaga nagulat ako na, okay, doon pala yun, na parang sa dalawang yung category ko dati, pwede yung bara-barang galawang ko, pwede ka makachamba. Pero kung ang goal mo is to step up may iba na siyang formula, pati body conditioning. Kailangan kumpleto ka na di ba? Like, marami hindi nakakaintindi. Bakit? Nakita mo, di ba? Si TJ dumaan. Kakatapos mag-practice nagbibisikleta pa. Di ba? Ngayon, ang hindi naman maintindihan, bakit niya ginagawa yun? Kasi, bro, pag nagmomotor ka, especially pag mabilis, sa track, yung adrenaline mo, yan, may adrenaline Pag may adrenaline, tumataas yung heart rate mo. Pag hindi ka sanay na mataas yung heart rate mo, mapapagod ka kaagad. So, yun yung reason kaya ka nagka-cardio exercise para sanay ka na mataas yung heart rate mo but you're still functioning na, kumbaga, nagagawa mo pa rin yung dapat mong gawin. Clear pa rin yung pag-iisip mo, focus ka pa rin. Kasi pag napagod ka pa rin, nawawala ka ng sanay ka na nakatambay sa adrenaline. Yes. Hindi yun yung reason. Why? Endurance. Yes. Aside from, endurance, syempre, yung physical fitness, napaka-important. Kung minsan, bro, makita mo sila Moy, meron yan yung agility or balls, yung hawak-hawak na bibitawan ka lang, masalo nila. May reflexes. Yes, yung sa reflexes nila, May ganun na ngayon, Yes. So, it's a science, It's a science how we train our racers. And, bro, lagi ko sinasabi, ginagawa ng MotoGP rider Ikaw gusto mo maging MotoGP rider, feeling sila ginagawa, ikaw ayaw mo gawin, hindi pwede yun, di ba? So, you have to be at that same level na how they train, you have to train that way. In our chat group, lagi ko sinasabi, Mamba mentality, di ba? Outwork the competition. Kaya daw siya hindi kinakabahan kasi tiwala siya na sa ginawa niya yung the best niya sa training. Di ba? Mamba mentality, Kobe Bryant, di ba? Tinanong si Kobe Bryant na at the end, pag dying seconds, kanino mo gustong ipasa yung bola? Ang sagot niya, syempre sa akin. Diba? Ako mag-shoot. Bakit? Halos 10,000 times ko na pre-practice yan So, confident ako, di ba? So, the point here is, preparation is winning half the battle. Kung prepared ka, lagi mo ginagawa. Like yung mga riders natin, Bakit parang hindi kinakabahan, it's just another practice day for them. Lagi nila ginagawa yun. So it's, they're ready for it. They know what could happen and everything. Kesa yung bigla ka dumating at tatakbo ka bigla. Di ba na? Preparation is the key, Yes. Para din siyang prevention is better than cure. Parang ganun datingan niya. Pag handa ka, tsaka naka-prepare ka, kaya mo yan. Tapos na yung days dati na rockstar yung racer, may dala pang beer, tsaka nag-iyosi pa. Ngayon, hindi naman nanalo yung mga ganun yan. Atleta na ngayon. Athlete na siya. Hindi na, motorsports athlete na Hanggang gano'ng katagal pa gagawin to, coach? Well, honestly, hindi ko inakala na lalaki siya ng ganito, Marami ngang mga kaibigan, lalo yung mga corporate friends natin na nagsasabi na, bro, ikaw yung dahilan kaya hindi pa lumalaki yung school kasi you're holding back, Ayaw mong payagan na people from abroad are talking to you na magkaroon na ng ganun doon, ng regular classes. Na zero to podium doon. Na ako, I wanna keep it small, Parang yung kwento ng the founder sa McDonald's na ako, small time, lang. Siguro yung fear ko is because pag lumaki is mas spread out thin ka, yung quality magsasuffer, ilang beses na nangyari yan dati, meron dinedelegate ko sa ibang coaches yung trabaho na syempre totoo rin naman na iba pag ako yung nagtuturo, despite the fact na pareho yung tinuturo, iba pa rin yung pag ako kasi ako lookout ko yung quality na hindi siya factory lang na basta sinabi ko na sa yan gawin mo, hindi. Pag ako, I make sure na hindi pwede na. Kailangan pwede palagi, di ba? So, yun alam mo rin na, kumbaga, lalaki yan, alam kong lalaki yan. Pero ang problema niyan, sa sobra naman ako mapepersa ako. Kaya nyo din naman backupan, pero mangyayari, baka mawalan na kayo ng quality sa sarili nyo. Yun siya di ba? And buti marunong kayo makontento. Yan ang kailangan ko matutunan.
Well, bro, sabi ko nga sa'yo, hindi tayo magkaedad, 50 na ako, 51 na ako, no? Hindi So, naman kayo, Coach Joey. Kala ko mga 46, 47. Seryoso, di pero biro. So, when you pass through a lot in life, na you learn to count your blessings, brother, no? Sa napakalaking bagay, no? Kasi once kumbaga, nagpapasalamat ka kung ano meron ka, and then marunong ka tumanaw, saan ka nang galing, madali makontento, no? Right now, syempre, ikaw, bata ka, you're achieving a lot, and I believe there's a lot more that you can achieve, no? Normal, okay yan. Sana po. Continue. Gagalingan ko na lang po. Tsaka po, tutuloy ko lang po, mabuting intention. Well, ito, advice na ng coaching. Pre, you are not only an entertainment in social media, you are a role model, no? People look up to you, especially yung mga bagong nagmomotor, mga kababayan natin na hindi natin naaabot dito, lalo yung nasa probinsya and everything. So their window of learning, of getting more information, isa ka sa pinanggagalingan nun. So remember, kung ano yung ginagawa mo, di ba, na kukuha nila yun akala nila tama, akala nila ganito. So may pressure, may responsibility dyan sa shoulders mo, being yung si Motodeck. Kumbaga, kaya din ako gumawa ko itong kwentruhan na to para din, ako, magkagaya din ako, tapos kung may mga nanonood dyan ng ganito, marinig nila yung mga dinaanan natin, makorek na nila yung mga galawan. Kumbaga, kahit papaano, makat corner na nila di ba? Hindi na nila pagdaanan yung, di ba? Yun, actually, kaya iba, ako, hindi mo na ako, ba't ako nag-coach, alam ko, kumbaga, medyo yun yabang ko na, fast learner talaga ako, at skateboard, mabilis ako matuto, mga ganyan. Pero ba't nag-coach ako? Kasi ang iniisip ko nun, yung mga coach na yun ang ginawa, inubos nila yung oras nila sa buhay nila para aralin yung bagay na yun. Ikaw, dami mong ginawa. Ngayon sila, shortcut nila lahat ng mali, i-X na nila. Tapos lahat ng tama yung tuturo sa'yo, kasi alamin mo pa yung mga bro, X. naalala ko dyan si isa sa mga coaches natin, go-kart to, no? Pero siya ang chief race clerk of race dito sa sa Morac. Si Papa Els, coach yan sa... Yun ba? Pare coach ni Racer Bia yan, yung babae na nag-F1, yung coach. So, maraming words of wisdom yan na hihirit lang yan, pero laging may... Short ends. Bro, yun yung point niya na palagi na sinasabi. Bro, tandaan mo, yung ginagawa mo ngayon, hindi mo naman hinulaan yan. Hindi ka naman nagising isang umaga, coach ka na. Pinaghirapan mo yan. Diba? Siya rin yung nagsabi sa akin na... Minsan kasi nasa Carmona ako, so nandun siya kasi go-kart coach yan Pinapanood niya yung mga students ko. Tinanong niya ako, mga riders, students mo yan? Mga rider ka yan. Ganyan, di ba? So na-feel niya yung attachment ko doon sa mga riders. Sabi niya, alam mo bro, ito, payo lang Huwag mong sabihing rider mo yan. Student mo. Kasi believe it or not, darating yung time, hahanap na ibang coach yan. Baitang lang tayo sa learning process ng mga yan. Stepping stone, Yes. So, during that time na nandito sila sa atin, you make the most of it. Para pag dumating sila sa mga susunod na, they will never forget you. Pero hindi pwedeng habang buhay, ikaw yung, sa kanila. Nyari ako, sa future, makita mo na may nagkapaturo na ako sa iba. Ayun na yun. Pero naibato ko naman kay Deki lahat ng mga guidance. Hindi ako nagkulang sa kanya. Nabigay ko sa kanya, tsaka happy naman ako sa kanya. Yun siya. When TJ, ba yun? Mga dalaman na pa sa gabi, maghapon nagmotor, tsaka TJ Alberto, shoutout sa'yo. Lakas pumadyak yan. So, yun. Nakaka-lighten ng burden na mas nagiging professional ka. Nawawala yung sales ka, nandito kay ganito. Hindi bro, you have to understand that everybody wants to learn, more. Diba? Mas naging maintindihan ka na. Kesa bumili kayo ng kung anong pyesa kaagad, di ba? Pinaka number 1 na investment sa pagmumotor, knowledge. Ikaw muna, upgrade mo muna yung skills mo. Skills na. Diba? Pag na-upgrade mo yung skills mo, saka ngayon magmamatter yung kung ano-ano kinakabit mo sa bike mo. Pinaka-importante doon is, pag nagmumotor ka, sigurado yung mga nag-aantay sa'yo sa bahay ninyo na merong uuwi. Di ba? Yun yung doon. Tsaka share the road on the track. Ayun na. Sige na, ginabot tayo ng gabi ko. Narinig mo, tumutunog na yung kuliglig. melon ni... Hindi,
Relo yun, yung tiro. Kalimbang Relo ng Clark, ni Manager Judith yun. Ma'am Judith, salamat sa sa amin dito Salamat Coach Joey, Zero to Podium, Pinoy brother, Superbike, salamat. Driven to Ride. Congrats again, lalo sa shop, no? One Yung Garage, right? Congratulations sa lahat ng sumusuporta kay Deki. Thank you and you're the man. Man, salamat. Salamat Thank din sa you. mga sumusuporta dito kay Coach Joey. Sa mga Stay true, guys. Stay true. Stay true. Thank you very much. Kwentruhan. All right.